Nung una kong mabasa ang mga kwento ni Dr. E, napaisip ako dahil ito ang unang beses ko marinig ang mga experience gaya ng mga pagka-describe niya. Ngayong gabi maririnig natin ang isang unexplained na karamdaman kung saan may mga kakaibang nangyari at na-experience si Dr. E. Mga vision ng parallel timeline, mga confetti creatures, at mga kwento ng mga spirit na dumaan kay Dr. E. Marami pang iba, pero di ko na pangungunahan. So, simulan na natin. Enjoy. Okay, good evening sa ating listeners. Tonight, ang ating guest, yun nga, nag-reach out siya sa email and meron siya mga kakaibang experience na for me, again, first time ko siyang marinig. Good morning, Dr. E. Salamat sa pag-reach out. Good morning po. Yes po, yes. At sa pag-decide na ikwento to. So, actually, ang una kong itatanong sa'yo, given na, again, I guess, with your name pa lang, Dr. E, so nasa medical field ka. Yes, oo. Ano yung nag-push sa'yo na, sige, kwento ko na to kasi hindi mo nga nakukwento sa ibang tao? Hindi, kasi naano ko tong podcast mo, kasi karamihan sa mga podcast na mga mga horror stories, parang parang dinadramatize, di ba? Ito kasi, parang may deeper understanding. Maraming. Kaya may mga narinig ako na mga, parang pareho kami ng experience di ba? Parang ganun. Kasi may mga reference ako sa email, parang ganun, parang ganyan. Maganda rin kasi ikwento. Traumatic din kasi yung nangyari, no? Alam mo yung feeling ng mga kunyari na nagkaroon ka ng trauma nung bata ka, gano'n. Para may vent out mo rin siguro, no? Yung pala yung feeling ng mga kunyari na abuso ng bata, gano'n. Yes. Pero hindi ako inabuso dito. May nangyari lang. May nangyari lang. Yun po, yun lang. At saka maganda kasi lahat tayo trying to find out, trying to mga explanation, di ba? Yes. To understand, you know. So, baka pwede mo kaming guide. So, sa email mo nga, actually, yun yung guide ko. Oo, naka-chronological na lang. Kasi baka para hindi sabog-sabog din. Yes, oo. So, paano siya nagsimula? Hindi. Okay naman. Kasi lagi mong tinatanong, di ba, yung how's your childhood, ganyan, yes, mo, affiliation. Normal naman, masaya naman. Batang probinsya naman ako eh. Oo. Sa isang basta isang parang masayang community. Paano ko ba sasabihin to? Parang nasa military reserve kami. Okay. Dito sa may Luzon area. Oo. Okay naman siya. Kasi mga vet yung mga namin, mga sundalo, yung mga pamilya, ganyan. Kanya lang, syempre medyo may mga konting sa lahat naman siguro ng lugar no? May something eh. Yes, oo. Nung bata kami, wala, lumaki kaming Katoliko, ganyan. Tapos medyo may mga practices din kasi yung mga sa probinsya na siyempre nakasanayan na nila. Katulad niyan, kinuwento ko sa'yo, yung pagka nilalagnat, sabihin ng lola, sa mga Ilocano, parang tatawagin yung pangalan mo. Hindi ko alam kung merong practices na gano'n eh. Okay. Para siguro naglalakbay ka gano'n. Para hindi ka magdeliryo, no? Parang practice na nila. Pag nilalagnat yung bata, tinatawag yung pangalan, halika na, ganito. Meron pang flow eh. Parang kumakanta sila eh. Ganda eh. Mas pamilya nyo ba siya? Kasi ako hindi ko alam na parang narinig yan. Sa lola ko yun, sa lola ko. Okay. Saan siya? Sa Manila kayo, pero saan? Ilocano sila eh. Mga Ilocano, Isabela area, something. Pero siya, Sagrado Katoliko, mo yung CWL? Active siya dun eh, before eh. Wala na yung lola ko. Yun. Masasample mo kaya? Sorry on the spot. Kunyari, halika na, direct. Parang ganun. Okay. Parang ganun lang. Pag may sakit ka, ganun? Pag may mga sakit kami, tinatawag yung pangalan. Baka kasi para daw. Hindi naman niya in-explain. Siguro naisip ko lang. Siguro naglalakbay, parang nagdideliryo ka, ganyan. Para babalik ka, maririnig mo yung boses. Hindi ko alam, may scientific din siguro yun. Parang ancient something. Pero okay naman. Wala naman pong sa probinsya namin, syempre, may mga paniniwala sila, gano'n. Tsaka naniniwala ako sa merong kaming kapitbahay doon na malakas. Alam mo yung bate?
Yes. Oo. Kaya nakasanayan ko na kahit medyo matanda na ako, na pag uuwi ako do'n, yung hahawakan niya ako. Kasi kapag hindi, Oo. binati niya lang ako, nagsusuka ako, Talaga? nagda-diarrhea. Tapos wala lang, pag hinawakan, wala na. Kaya naniniwala ako sa mga Parang gano'n, usog. yung malakas Nausog, eh, no? talaga. Mm. Yes, oo, oo. Kahit yung sa mga kunyari pagod na pagod yung tao, kinausap ka, parang may something, eh. Eh, Hmm. ito question, since na medical field ka, Mm. personally, ano tingin mo yung rason nun? Yung pagbate. Kasi yung term, again, sa iba usog yung tawag, pero parang Oo, eh, tingin mo ano hindi yun? Kung i-relate mo, oo. ang sabi lang din dun sa mga kapitbahay namin talagang, "Ay, ito sino malakas talaga yan, parang may something." Oo. Hindi naman nila inaano, siyempre nahihiya din akong itanong na, "Ganyan ka ba, gano'n ka ba, ano ka ba?" Oo, oo. Ano lang, parang common knowledge lang at saka open secret lang dun sa community namin. Hindi naman umaabot sa point na yung lalawayan niya, yung tiyan mo o yung noo mo. Hindi ko rin alam, basta yayakapin niya lang ako, hahawakan sa ulo, ganyan. Mabait naman yun, mabait, oo. Meron tayong question from, Oo nga, eh, nakita ko. maagang question, from Heherson. Sabi ni Heherson, "Hello, Dr. E. Meron po ba possible link ang bati usog sa high blood pressure?" Kasi kami, yung pamilya namin, ah, hindi, eh, mababa, eh. Tumaas lang ng konti, nahihilo na kami, eh. Okay. So, kahit yung mom ko, malapit na siyang mag-retire, nasa mga 127 pa rin, eh. Over ano, 70, parang gano'n. So, wala talaga. Sa'kin, wala. Yes, oo, oo. Kasi kapagka may high blood pressure ka naman, hindi ka naman magda-diarrhea, eh. Alam ko magsusuka ka siyempre, tapos papunta na yun sa heart attack or something, 'di ba? Mm. Okay, mabalik tayo dun sa mga experience mo nung bata ka. Normal naman po, kaya lang, mai-add ko lang po, kasi yung parang sa harap namin, elevated kasi yun, eh, hindi kasi pantay-pantay yun, parang Baguio type. Mm. Sa baba niya may para siyang alam mo yung sa ano, hidden garden something, Okay. na puwede kang pumasok, kaya lang maliit lang siya, shrub lang talaga. Oo. Eh, parang meron daw something dun kasi 'pag naaaksidente kami dun, hindi kami nasasaktan, eh. Nalalaglag Okay. yung mga kapatid ko sa ano, sa mga stairs, mga bato pa naman yung mga stairs dun, eh, sa probinsya, 'di ba? Oo. Oh, yun lang yung sinasabi sa'min. Tapos parang sinasabi nung kamag-anak ko, "Uy, may alaga si lolo mo diyan." Kaya minsan naghahagi siya ng food, nag-aatang, alam mo yun, mga Oo, old oo. school na mga Yes. Ilocano. Oo, oo. Mm. Kaya lang yung pag-aatang nila parang inaano nila, nile-link nila dun sa Catholicism. Kasi nilalagay nila dun sa altar na Santo Niño, gano'n, gano'n. Yes, So yes. yung mga namayapa din naming mga kamag-anak dati, inaatangan din, gano'n. Naggagawa pa sila nung kalamay something para ialay dun. So hindi ko na lang naitanong, siyempre nahihiya din ako sa mga ano ko dati, pero ano na lang, tinanggap na lang namin, wala namang masama, eh. Mm. Actually, uh, sisingit ko lang. Hindi ko Mm. lang kung ikakat ko to. Pero recently may nagpasa sa akin, may past guest na nagpairam sa akin libro tungkol sa mga anting-anting. And Hmm. tinry nila, very scholarly yung book. Parang Oo nga. sinasabi, Oo. Mai-add ko, yes, sige kasi yung go. lolo ko, warbet yun, medyo may edad na, mahilig siyang mag-carpentry. Nung nandito siya sa Maynila, parang gumawa siya ng parang panel or parang flooring para sa second floor, nalaglag siya. Walang nangyari sa kanya. Parang sinasabi nila. At saka nung nasa ano siya, nasa war, tanker kasi yung gunner sa tinamaan sila ng mortar, hindi siya napano. Oo. Yun na nga. Kaya sabi ko, Meron may yun. something siguro 'to. Oo, meron. Wala siyang pinasahan. Wala kang Hindi ko balita. lang alam kung yung tito ko, eh, kasi yung tito ko maraming sakit, hindi pa rin ma-dead balls, eh. Sa 70s na siya, eh. Oo, oo. Oo. Yun, inaalagaan na lang, oo. Ang lakas, grabe. Yung sinabi mo kasi na, ibabalik ko sa sinabi mo na about nag-aatang sila, pero rooted in Catholicism. So lumalabas, hindi ko alam kung napapakinggan mo na episodes about LNK, lihim na karunungan. Hindi pa yata, oo. So,
parang sinasabi yung lihim na karunungan. So yan, a part of the practice of lihim na karunungan is merong mga anting-anting, may mga agimat, ganon. Iba pa kasi yun, dalawang yun. Pero anyway, ang point ng librong binabasa na sinimulan ko pala nga sinasabi niya, nagro-root ang practice na LNK, which is I think similar to what your grandfather practiced. Animism na root natin before colonization. Pero dahil na-colonize tayo, napapasukan siya ng Catholicism. Tapos ito pa, maibat in ko lang. Yan, go lang. Napapansin ko, karamihan sa mga parang mysticism sa mga sa Western Visayas Taga Iloilo kasi yun yung roots nun Ilonggo. Ilonggo roots nun. Oo. Kaya siguro, I don't know, nagkahiwa-hiwalay lang sila ng war Kaya ano. Marami dyan Yun sa Iloilo. siguro. Yun na nga daming kwento, no? Hindi lang may mga aswang rin dyan Ayun na nga. Joke lang. Maganda. Actually, hindi ko alam kung yun nga naririnig mo sa ibang episode na tinatry ko makita saan ba mas madami. Pero nagugulat na rin lang ako. Demographics. Oo, yung demographics. Minsan marami rin. Meron rin, kala ko sa north part was wala. Meron rin pala. Meron kasi dito lang sa may mga Quezon. Hindi naman sa tinatakot natin yung mga listeners mo. Kasi napansin ko, kasi madalas kami magdala yung civic action before mga estudyante ako. Until now, pakonti na lang kasi sa work na. Alam mo yung mga lumads, no? Magtataka ka, meron ding indigenous dito sa may, ano ba yung gilid ng Quezon, yung bago ngayon, Dingalan area. Pareho sila. Ang layo ilang kilometers ancient times. Almost pareho sila ng damit, pareho sila ng practice, kaya lang hindi lang masyadong naiaano sa atin. Nagulat din ako, parang mga lumads pala yung indigenous na dito. Inaalagaan din nila. So, ibig sabihin, siguro yung practice nila, marami din sa Mindanao, ganito, kaya napunta rin sa Luzon, di ba? Kasi sila yung parang ancient, yung meron silang ancient secret bago pa dumating yung di ba, pre-colonial stuff Di ba sa Agusan nga, di ba, magugulat ka, may mga Hindu artifacts, di ba? Oo. Tapos yung iba kinakanta, meron na document dito sa sa GMA na yung parang kinakanta nila yung history nila. Yes. Di ba? Parang pasa-pasa. Part yun nung actually yung pagdidiwata yata yung part na yun. Hindi ako sigurado Pero pagdidiwata. So, sina-channel nila yung spirit. Oo. Parang spirit guide nila para tulungan matuloy yung culture. So yun, may part na kinakanta nila yung kwento. Oo, ang galing nga Kasi meron din silang, alam ko sa Agusan, yung parang sa Tibet na kapag ikaw yung napili, dito ka lang, di ba? Bawal ka mag-asawa, bawal ka mag-ano. Parang prinsesa ka nila, kaya lang, nakakulong ka, parang ganon. Oo, may ganon. May practice na ganon. Di ko lang sure kung alam. Napakinggan ko yan sa The Gods Must Be Crazy. Meron din sa documentary sa GMA yata. Okay. Pero naisip ko din, kasi, di ba, yung sa DNA natin na yung Denisovans, have you heard of that? Yes, Denisovans, yes. Ang pinakamataas daw na percentage, Pilipinas. North America, mga Indians, at saka yung Pilipinas. Sa Kaya Pilipinas. nga yung connection, siguro. Pero nabasa mo yun na ang Denisovans, may mga malalaki. Medyo gigantic sila. Oo nga, yung mga higante daw oo Tapos dito, mga lang yung mga Ba't ang lilit dito? yata. Feeling ko lumiit sila dahil sa kung saan sila nagstay Sa Ako weather, yun lang, weather, yes. Kasi yung iba yung oxygen sa mas matataas na region, di ba? So baka Natumok yung yung mga Yes, ancestors natin. yes, Kasi may naging kaklase ako na parang breeder siya ng mga mga pitbull. Nung dinala niya dito sa Pilipinas, yung mga giant niya, napanggot talaga? Yes, oo. In a matter Siguro, of months, weather. years? Anong? Yung second generation, panggot na. Oh. So baka, ang ganda nun ang ganda ng insight nun Weather, no? Uy, maganda yan Sige, research ko yan. Pero okay, wait. Sorry na tayo. Numili ko ako talaga paminsan pag nadadala sa usapan. Hindi, sige, babalik ako sa notes mo. So, nung bata ka, hindi ko alam anong age to, pero sa notes mo sa email mo, sabi mo yung frighteners, yung may nakita ko sa hindi. Ito na yun yung nagsimula. Teka. Siguro mga pre-elementary to elementary. Oo.
Kasi meron, pag umuwi kami lumuluwas ng Maynila, meron kami pinupuntahan yung bahay ng lola ko, no? Tapos, actually, pag nakikita ko sila, hindi ako hindi ako natatakot. Parang Mm-mm. na-amaze nga ako eh. Ba't may ganun? Mm-mm. No? Alam niyo, kung napanood niyo yung Frighteners, di ba? Yung parang Mm-mm. naka-cloak Mm-mm. doon. Mm-mm. Kaya lang walang sight yung nakita ko. Nandun lang siya. Nasa corner, siguro corner ng ceiling nyo. Imagine niyo, naka-spread lang siyang ganun. Wala siyang kamay, talagang cloak lang. Mm-mm. Pero makikita mo na parang naka-food siya. Kaya lang, hindi siya gumagalaw. Nandun Okay. lang. Lahat na nakikita ko ganun eh. Yung mga sightings Hindi na gumagalaw? hindi gumagalaw eh. Tapos, kukulitin ko yung mga, nakikita niyo ba yan? Ganun, ganun. Parang inaasar lang ako. Siyempre, bata. Mm-mm. Tapos mawawala na lang eventually. Oo. Yun. Ano yung iba? Sabi mo yung Yung mga iba, sightings eh. ito yung iba pa, yung kinuwento ko sa'yo, yung kamukha ni Ni Mr. Clean. Yung kamukha ni Mr. Clean. Yung bahay kasi ng lola ko, Saan second to? floor. Pwede ko pero Sige, general sige. Sa vicinity. may Malacanang area. Okay, okay. Mm. Malacanang area. Kasi mga old houses talaga eh. Makita mo naman eh. Mm-mm. May kapitbahay nga ako dito, nakabatch ko. Alam mo yung parang kila Rizal yung bahay na. Okay. Yung baba nila, parang lalagyanan pa ng karwahe. Na kinonvert na lang nila sa garage. Tapos pa second floor may stairs na maganda. Sa second floor talaga yung parang nila. Parang ganun eh. Parang stable yung baba. Yes. Para sa mga kabayo. At saka kalesa. Eto, hindi naman ganun. Siyempre, matagal na na-convert na rin. Yung second floor kasi, nandun yung CR. Yung CR, medyo malapit na sa wall eh. Tapos, maliit pa ako noon, nakita ko yung mukha. Sabi ko, ang gandang mask naman ito. Tsaka kung pagtitripan naman ako ng kapitbahay, ang taas nito. Pero ito yung Mr. Ilalagay Clean. niya sa Ito yung stick. mukha ni Mr. Clean. Oo. Ang ganda. Yung prosthetics niya, parang tunay na tunay, lifelike. Ngayon ko lang na siguro totoo. Diba? Wala. Imaginein mo nun, 90s yata, wala pa namang ganun kagandang prosthetics nun. Oo. Diba? Oo. Tsaka naka-green lang siya, naka-smile lang na gano'n, nakatingin sa akin. Yes, Tapos, hindi siya gumagalaw. Ganun din, hindi siya gumagalaw eh. Pero napansin mo ba yan throughout your life na pag meron ka na-experience, usually hindi sila gumagalaw? Or itong mga Oo. earlier lang? Nung earlier, yun kasi yung pinaka-vivid eh. Hindi ko makalimutan kasi amazed na amazed talaga ako eh. Yes. Siguro, may masasabi ko rin. Hindi naman ako nakakita yung nakakatakot na eh. Yun lang yung sa later, yung kinuwento ko, di ba? Oo. Yun lang. Yes, oo. Mm-mm. Wait, may nakwento ka pa yung panaginip ka na paglabas mo ng bahay sa Manila? Yung structure teka. na lighthouse? Oo, same din yun. Hindi ko alam kung yun yung nakakakita ko ng mga yung mga nakikita ko doon sa bahay ng lola ko. Yung paglabas ko sa baba, So panaginip to, no? Tama, di ba? oo, panaginip siya eh. Yung parang totoong-totoo eh. Feel na feel mo eh. Paglabas mo, may para siyang, kung napanood yung From, tama, no? Yung From Yes. na series. Oo. May lighthouse siya. Tapos Oo. merong stairs na bato. Hindi ko lang na-reach yung dulo. Yun, nagising na ako. Tapos sobrang, parang realistic. Bumaba ako pagkagising ko, hinahanap ko doon sa may gilid. Kasi parang mini garahe din yun eh. May something doon. Kinalimutan ko na, pero alam mo yung parang, totoong-totoo talaga eh. Oo. Yun yung feeling eh. Hindi naman na naulit. Pero hindi na ulit yung lighthouse. Yung pero sa lighthouse, oo. Pero in general, so nagkaka-lucid dreams ka rin ba? Oo. Maidagdag ko, nung bata ako, night, night walking? Parang Okay, gano'n? oo. Sleepwalking, sorry. Sleepwalking, Oo. Tapos may parang sumisit-sit. Yun. May sumisit-sit. Pababa nung hagdanan, gano'n. Kasi may long stairs. Inaano lang ako. Kasi iba naman, scientifically, na-prove naman na may gano'n talaga. Yes, diba? oo. Hindi ko lang alam kung supernatural yon or whatever. Pero ano yung sit-sit? Yun yung tanong. Ayun nga yung sumisit-sit. Oo. Tapos minsan tumatawag, di ba? Parang gumaganon. Tapos tinatawag ako. Sige. Uy. Kasi yung paniniwala ng mga
Yun, wag ganyan ha, wag kang lilingon, di ba? Oo. Sabi nga, huwag kang lilingon. Mm. So sesegue ko na dun sa ano. Actually, sa email mo, sabi mo, meron ka experiences sa apartment, pero sabi mo, for the continuity na story, hindi mo muna ako kwento. Pero sa atin Pwede ko na ngayon, may kwento. pwede mo na kwento. Yes, oo. Oo, kasi Pwede yung mo na kwento. apartment na yun, have you heard of that? Mga old school, di ba? Meron sila dito sa ano? Fairview, sa dulo. Meron din sila dito sa U-Belt area. Tapos Okay. may mga buildings din sila. So marami sila. Tapos, nung pumunta kami dito, mga 90s. Pero ngayon, ano na siya, developed na. Okay. Dito sa may malapit sa yung apartment na yun, hindi ko mag-gets eh. May compound siya eh. Okay. Mahaba yung compound niya, parang yung gitna niya is, yung size ng compound niya, sabi daw, parang tennis court daw dati yun. Alam mo yung mga old motel style na sa US, sa mga movies. Yes, oo. May malaking compound, tapos Yes. may mga Paikot second yung floor ano. na magkakatabi, paikot. Oo. Tapos sa dulo, makita mo pa yung ads na parang 1970s, di pa nila binubura. Pero later on, up to mga 2000s, na ano naman, naayos naman siya. Kanya lang talaga, sobrang luma na, marami ka talagang maano. Kahit yung kaibigan ng kapatid ko na nakakakita din, parang may ilang siyang pumasok. May nakikita daw siya o something. Basta marami Pero ikaw personally? Personally, marami din. Okay. May mga door kasi yun eh. May mga door kasi yun eh. Oo. Basta hindi ko na sasabihin kung ano yung mga door ng may mga numbers yun. Yes, oo. Na. May, kasi may mga, ano yun, karamihan doon, mga estudyante na, kasi U-Belt no, mga college, doon kami kasi mom and dad ko, matrabaho malapit doon. Kami, malapit din yung school doon. Oo. So nakakuha din kami ng mga ilang pintuan ba ang tawag doon. Para pinaparent din namin sa mga estudyante. Okay. Yung nung una, basic lang eh. Siguro paparamdam lang, ganyan. May mga batang ganun. Tapos parang may lagi nakatingin sa'yo, yun nga yun. Tapos later on, nung medyo na, binibenta na, syempre, wala na mga nakatira hanggang sa tatlo na lang kaming tenant doon. Siyempre, madilim siya paggabi. Yes, oo. Yun. First, parang may bumubulong sa'yo. Parang may sumasampang bata. Wait. Oo. So, una sabi mo na may bubulong, pero may sumasampa na. So, parang nakahawak sa leg mo, gano'n? Alam mo yun, hindi. Biglang, alam mo yung mga makikipaglaro ng mga pamangkin? Oo. Habang nakahiga ka, nasampa sa'yo. Okay. Oo. Tapos, magugulat ka, tapos wala pala. Ganon. Tapos, nung umalis kami, dalawa na lang sila tenant doon, kinukwento sa amin. Yun na yung marami naka-hardcore daw na may umiiyak na bata, tumatawa, tumatakbo. So, hindi na nila nakayanan na umalis na rin sila. Okay. Kasi nung na mga later on, hindi na rin kasi nagpabayad yung may-ari hanggang sa ibenta daw, gano'n. So, wala na talaga, tahimik. Yun nga, naikwento ko dito, na hanggang ngayon, wala pang kumukuha. Pero di ba na? Kasi every time daw may magpupuntang mga Chinese businessman, pinapapungsoy daw. Oo. Bad pungsoy daw eh. Yung iba talaga? nga nag-down na daw eh. Hindi na lang nakuha yung down. Kasi pag after nila pa feng shui, hindi siya maganda. Ganun. Oo daw eh. Hanggang ngayon, pag dumaan ka doon, meron pa rin siyang parang, alam mo yun, yung kulay blue na yero, no? Parang nakaharang. Wala pa rin kumukuha eh. Hindi ko alam kung bakit. Ang weird. Yun lang. Doon ko din na-experience yung simula, yung mga kinukwento ko. Oo, sige. Baka gusto mo simulan na doon kung ano. Oo, simulan na natin. Nung bata ako, hindi ko alam kung ano yung nasimula yung nananaginip ako. At may nagkwento kasi dyan yung tumira sa Vietnam yata. Okay. Oo, yung sa past episode mo. Yung family niya, yung may stepdad yata siya. Yes. Oo. Yung babae na na hindi mo alam kung gustusin siya or na lagi siyang hinahabol. Yes. Yun nga, ang description ko dito, kasi madilim dimly lit lang, na lagi kang hinahabol doon sa compound. Maiksi lang yung compound na yun, di ba? Parang isang sa panaginip to, no? ikot lang kami. Sa panaginip, pinahabol ka palagi. Oo. Tapos paulit-ulit siya, nag-recurring dream siya. Ang itsura niya,
parang yung buhok niya, mahaba na parang curly. Hindi naman kinky, no? Curly lang. Hindi ko maaninag yung mukha kasi dimly lit nga. Hindi ko rin alam kung maitim siya or tawag dito or madungis kasi nga madilim. So, pero alam ko mahaba yung buhok niya. Kuko. Tapos parang siyang nakabestida. Alam mo yung mga sa lumang panahon na nakapalda. Tapos yung damit niya parang kamiseta nung unang panahon. Yes. Pero dimly lit din hindi siya puti Yun, parang grayish. Paikot-ikot lang kami dun. Anong age ka nun? Nangyayari? Siguro mga ano bang age yung yung mga grade 6 to high school? Grade 6, Parang mga ganun. 12, Siguro 13. mga parang ganon. Mga 10, 12. Oo. Tapos yun nga bumagsak na yung health ko. Yes. Tapos hindi ko kasi kung ano yung Sorry, Dr. E, masingit ko lang. Oo. Gaano ka often nangyayari yung panaginip na yun? O Madalas, palagi? Madalas, kinukwento ko, oo. Talagang yung frequency niya madalas sinasabi ko na sa parents ko. Ganun, nilipat na ako ng naghigaan, ganun. Tapos nag-deteriorate health mo. Oo, yung parang nauupos na na kandila, sabi nila, di ba? Yes. Okay. Tapos parang napapansin na ng mga kapitbahay, nagda-drug siya. Nung panahon na yun, medyo imposible pa for a 13, 12 years old na mag-drugs. Ngayon, hindi na Oo. Di ba? Oo. Talagang imposible. Nagpa-albularyo, tapos hanap-hanap kami. Tapos sabi, nabati daw, etc. Alam mo yung nagpapatak ng kandila? Ganon. Oo. Sa tubig. Sa tubig, yes. Wala naman. Okay na. Tapos nawala din siya. Tapos yun, nag-start na nga mag-dwindle yung health ko, grade 6 to high school. Then after nun, nag-stop muna ako mag-school. Talagang hindi ko na kasi kaya, nagsusuka na ako. Ano yung nangyayari? Sa'yo? Pag nagsisimba ako, sinasama kasi ako sa simbahan ng mom ko at saka lola ko. Nahilo ko. Tapos nasusuka ako. Very unusual. Siguro dahil crowded, pero kahit hindi crowded, yun, nagsusuka ako. So, yun nga, hanggang sa bumagsak na yung health ko, nagpatingin din ako sa doktor, wala namang masyadong nakikita. Yes. Oo. Anong sinasabi ng doktor? Anong finding ng doktor? Una, wala naman, pedya lang, siguro vitamins, etc. Yes, wala naman po, wala talaga Tinatanong ko din wala naman. Siguro dahil lumalaki or something, no? Kaya very unusual nga, talagang nagdudwindle Tapos yung mga sa So, din naman ako. Pumapayat ka rin? Pumapayat ako, oo. Tapos lumulubog din yung mata ko. Mata mo. Oo. Ano pa ba? Other than that, yun, nagsusuka. Hindi pa naman Basta parang naghihina lang talaga ako. Madali ako mapagod. Yun. Tapos nagpa-check up ako. Na-confine din ako nun, I think. Tapos wala naman. Nung unang confine ko, ito yung kukwento ko, yung sa nasa ward lang kasi ako nun May mga kasama din ako na Yun yung first time ko na yung kinukwento ko sa'yo. Yung parang nakarinig ako ng mga nagsisigawan. Okay. Ng mga tao. Oo, sa hospital. Oo. Yung parang maingay, nakakabingi. Tapos parang nakakita ko yung mga player, di ba? Anong player? Sorry. Pa-explain na lang. Parang mga basketball players na kasi dati, di ba pag nanonood ka ng UAAP at saka ng mga that time, mga 90s, hindi naman ganun ka bongga ngayon no? Na Araneta Coliseum. Nakwento ko nga dito, nakapanood ako dati sa Ateneo Gym di ba? Kung familiar kayo sa dating Ateneo Gym, para lang siyang barangay para lang siyang barangay basketball court. So ganun lang ang UAAP NCAA. Yes, So nagtataka ko ano tong ko. Nakikita mo. Yun nga, later on na found out ko, basketball nga yun, parang championship sa isang game. Parang nag-record lang sa akin nung college na ako nung nagtatrabaho na ako. Parang ito yung dati, ganito yung scene Na nakita mo. Diba? Parang mas struck sa utak mo na. Parang championship to ganun. Doon ko lang na kasi, pag yung nangyayari na yung mga nakita ko before, ito yun ganun. Yes, oo. Tapos nun,
tawag dito, nung pangalawa, syempre bumabagsak na yung ano ko, nagkakaroon na ako ng infection or something. Ilang months in na to nung parang dwindling of your Parang health? ang nangyari kasi, parang in a span of ano to eh, kung hindi ako magkamali 8 months to a year. Itong Wow. yung weird na journey na Yes. to. Yes. Mm. Oo. Nagsimula dito, yung pabalik-balik sa hospital, gano'n, hanggang sa ma-admit ako, pinauwi din ako. Yun nga, nakakita ako ng gano'n. Tapos, nagkaroon ako ng infection, namagayon pa ako. Tapos, hindi rin malaman kasi ng lahat, kasi syempre pedya, lahat ng ano. Eh, nung nagpunta ako sa ospital noon, hindi ko lang medyo tatalon-talon yung mga Yes, go nangyayari. lang, sige lang. Kasi yung event na yon, namagayon pa ako, nagpunta ako doon, nagkakagulo yung mga kung, ay, i-amputate ba 'to, ganun, Oo, ganyan. oo. Eh, ayaw ng parents ko. Sabi ko, "Wawa naman yung anak ko." Oo nga. Sabi, at saka hindi niyo naman alam kung ano yung gagawin, i-amputate niyo lang para lang parang palliative something, mawala lang yung Yes, infection, mawala lang 'di yung ba? infection. Ang Grabe. hassle, sabi. Oo. Wag muna, wag muna. Yun nga, tapos pumirma kami ng waiver, sige, oobserbahan niyo lang muna sa bahay na lang. Kasi hindi rin nila alam po yung gagawin eh. 'Di ba? Andun lang ako, nagbabayad kami ng room. Siyempre, hindi rin naman murang ospital, hindi rin naman nila alam ang gagawin, 'di ba? Tsaka sa test, sige, sige, observe muna natin, ganyan, ganyan. Ayun, at the same time, para matulungan din yung nag-seek na rin sila ng mga, naghahanap na rin sila ng mga manggagamot, ganyan. Yes, oo. Talagang lahat ng avenue. Marami din kaming marami din silang na nahanap. Kaya lang, alis, balik. Alam mo naman yun, typical. Mahirap din humanap eh. Sabi nga nila, di ba, parang predestined sa'yo yung manggagamot sa'yo eh. Yes, Ewan ko oo, kung oo. narinig mo na yun. Yes, oo. Kahit gaano pa kagaling yan, sabi nila. Meron pa yata silang sinundo sa Bicol noon. Pinamasahihan pa ng mga magulang ko. Meron pa yata taga South. Wala talaga eh. Talagang Tapos yun doon na nag-start. Nung nandun kami sa apartment, eto na yun. Oo, okay. Hindi ko alam kung nauna yung nakakakita na ako ng parang mga butas sa wall. Ito yung kinukwento ko sa'yo. Ay, kinuwento ko dito sa email na Pero sige, pakwento kasi hindi mabasa ng iba yan. na may nakita akong parang butas doon sa gilid. Ano na lang, while the awake ako, may mga nagbabantay din sa akin. Akala nga nila nagdidelirio na ako eh. Tapos gusto kong pumasok doon kasi nung sinilip ko yun, gaano ba siya kalaki? Mga 2 feet by lang something eh, yung butas eh. 2 feet by, tapos maliit lang siya. Baka 2 feet by 5 inches lang yung butas. Nung sinilip ko, sabi ko parang kulay blue. May mga upuan, parang masaya. Kasi nung bata ko, may ligay mo Yes, oo. arcade eh. Pero hindi siya ganun. Mm-mm. No? Tapos tatalon tayo in the future. Hinahata ko siya, ganun. Tapos biglang nagsara siya. Ay, yung butas Tapos, nagsara. Oo, nawala. So kinakahayod Yung ko yung wall, oo. So, tapos yun, akala nila, Yes, nawawala oo, na ako ng oo. babaliw-baliw na ako. Tapos na-figure out ko, eventually, siya, computer shop. Na modern. Ay, pang computer shop, shop, no, oo. no. Yung modern computer shop na maganda yung mga chair, kaya dimly lit, kaya mga ilaw lang yan, mga bluish, di ba? Kasi yung sa Yes, screen, di ba, parang RGB lang na maliliit na ilaw. Yun lang kasi yung vivid na na-remember ko na dalawang instances na parang nakaano Sa ako future, sa no? Hindi naman future siya siguro, parang parallel something, no? Hindi ko rin masabi kasi na yun yung future. Hindi mo rin masabi. Pwedeng glimpse lang ng what could have been, Yes, di yes. ba? O kaya parallel. Yun ang inisip ko nung kinukwento mo siya sa email. Inisip ko, parallel ba? Pero kasi pareho siyang hindi pa present sa time natin nun. Nung time na yun. Oo nga eh. Oo, yung weird So, eh. posibleng, kasi meron ako mga nakakausap na in a way na kakaskip sila ng time. Kasi kung napakinggan mo nga, again, may nakausap akong psychic na sinasabi niya, may nakausap siyang ETs. Ang sinasabi ng ETs, time is a construct made for us. Napanood mo yung Arrival? Yes. Oo, Parang yes, ganun yes. yung naisip ko eh. Yun, oo. Hindi oo. siya linear eh. Hindi linear ang time. Hindi linear. So Hindi parang siya linear eh. Doon lang siya. posibleng nasisilip mo yung Oo. parang technically nasilip mo yung
future. Oo. May time ka, pero nag-skip ka. Pero nagkaroon ba ng iba pa during that time na yung hindi, butas, hindi na, yun lang talaga. hindi ko na maalala, pero Okay, yun okay, talaga oo. kasi talagang, syempre pag na-amaze ka, hindi mo makakalimutan Oo, di yes, oo, ba? oo, oo. Yun talagang Pati kakaiba. yung Oo. sounds, pati lahat parang nandun ka sa moment na yun Pati yung sounds nung parang arcade, naaalala mo yung Oo, ganung computer sounds? shop, Pati yung sa ano, yung sa Sa basketball UAP. Oo. arena. Oo, hindi ko rin makakalimutan. So after nun, never ka na nagkagano experience even while sleeping? Hindi, kasi ang mga na-experience ko, weirder na, di ba? Oo nga. Kaya, Oo nga kaya pala. siguro meron, kaya lang hindi ko na, parang wala na siya, wala nang kwenta yun. Oo, oo, oo. Parang baliwala na kumpara sa iba, Oo, no? oo. Siguro True, true. meron, hindi ko na lang maalala. Oo. Maganda ma-observe, no? Kasi first time ko makarinig na ganyan na literally window to a different time. Or again, tama ka, baka different parallel universe. Oo. Oo, kaya ako siya kinukot-kot kasi maliit lang siya eh. Gusto kong di ba? Baka pag Lakihan. pinutas ko to, Mas makita mo. makita ko, makapasok ako. Correct, correct. Oo. Siguro kaya yung sinasabi nila na yung pag pumasok doon, hindi na nakakabalik. May mga ganun siguro, no? Isa rin siguro yun, no? Posible, posible. Pero kasi Oo. usually yung ganon, hindi siya ganyan ka specific. Usually Oo. either nature-based. Kumbaga Mm. naengkanto kayo, no? Usually nature-based yung mga naaakit para pumunta eh. Hindi May ganyan na. kinuwento din ako. Ganun. Oh, meron nga eh, meron nga. Pupunta tayo dyan. Pero wait, magsiskip ba tayo if kwento mo yung confetti creatures? Kasi na-mention mo dito. Ay, hindi. Kasi para linear yung Okay, sige, kwentuhan sige. natin. Okay, sige, Oo. sige. Go, go, go. So, nung nag-aano na ako, eto na yun, weird na sila sa akin eh. Tapos hindi ko na naaalala nun, pero sabi nila, doon na nag-start yung may mga pumapasok sa akin. Kaya lang hindi ko alam yung mga kwento kasi mga kapitbahay lang yung naikwento lang kasi sa akin yung mga naikwento ko sa'yo na interview nila, Mm, ganun. Siguro mm. marami. So parang nataranta na sila, Pero anong meaning mo kinaumagahan, napapasok? Meaning na napaposes ka, tama ba? parang Oo, sabi yes, mga oo. Oo. hindi naman sa mga kasi ako, 'di ba naalala ko rin kung sino yung isa doon. Mm, Oo. yes. Tapos kinaumagahan, I think, umaga kasi yun eh. Papunta dito, yung sa Espanya to 'di ba, napaka-traffic pa nun. Mm, mm. Nung papunta kami doon, na-traffic kami. Dito sa, I don't know kung para siyang flyover. Yun nga nakita ko, overwhelming. Na, sabi ko, ang daming tao, may piyesta ba? Sabi ko ganun. Tapos may mga, totoo pala yung sinasabi ng yung ibang mga na-interview na hindi mo ma-decipher kung anong itsura nila. Pero ang pinakamalapit na description ko doon, iba-ibang sizes sila, na para silang nagpipiesta, para silang may mga made up of confetti, maliliit na cutouts, 'di ba? Iba-ibang color. Tapos yung alam mo yung Dragon Dance, Yes. parang ganun yung iba. Tapos yung iba parang mga Muppets yung itsura. Mga Pero pet. hindi mo Oh. talaga ma-decipher yung Hindi siya katulad nung humanoid na Hindi yung tayo na feature. walang features, Yes, walang yes. facial features. Alam mo lang na creature sila. Oo. Yun lang. Na napakadami nila. Parang swarming sila dun sa traffic. Okay. Yun, ganun lang. Tapos Wow. talaga, tinitignan ko, kinukwento ko sa mami ko. Sabi Oo. ko, ano ba to? Wala yan. Na-traffic lang tayo. Sabi ganun. So, yun na nga. Tapos, ang naalala ko, nasa ospital na nga. Yun na, nag-start na rin yung mga something. Hindi ko lang na, kung ano yung tatlong ikukwento ko kung ano yung pagkakasunod-sunod. Sige, Pero, go lang. doon na nangyari yun, nung nasa ospital na. Sige, sige. So, in-MRI ako, okay naman. Tapos, MRI, CT scan, parang ganon. Sa brain, okay naman. Kasi nag-hallucinate daw ako ganon. Yes. Oo. Baka akala nila, mababaliw na ako, ganyan. Didelirio. Doon ko na-experience itong kaya reference ko ulit para maganda yung natin, Sige. no? Oo. Eto na, doon na ako nagkakaroon ng mga yung visions. yung may mga maiingay na tao, yung nakakabingi na hindi magkasundo yung mga doktor, so parang muna, observe na lang ulit kaysa iuwi, di ba? Yes. Ito na yung nagkaroon ako ng dream eh. Ito yan, ikukwento ko na, Okay. na yung hinahabol ako. Okay.
hinahabol ako ng mga maliliit na ano eh. To. Yung mga maliliit na chubby, chubby na, mga parang hindi naman gremlins eh. Basta parang sila Mr. Clean din, maliliit nga lang. Parang Mr. Clean rin. Okay. Yung mukha niya ganun, kaya lang iba na talaga, parang, ah, parang mga orc, something. Okay. Oo. Pero ang kulay niya, parang kulay balat ng tao, ganun. Medyo lighter. Tapos puro kulubot sila. Facial feature, ganun. Parang orc. Yung color nila, facial feature nila, parang orc na, pero Flesh ang balat. flesh ang balat. Tapos maliliit sila, malalaki yung tiyan. Hindi mo alam kung lalaki o babae, pareho kalbo. Tapos pointy yung ears, tapos matatalas yung mga ngipin. Yun nga, hinahabol kami sa isang parang abandoned apartment din. Kung hindi ako nagkakamali. Na may mga cupboard at saka may mga ano yun sa ilalim, yung sa sink ng mga cabinets. Basta marami. Tapos Yes. yung mga walls niya, hindi ko alam kung bakit siya may ilaw eh. Pero, well, hindi naman dimly. Hindi din well lit. Ilaw lang. Na makikita mo yung mga walls na may mga smear ng mga dugo. Okay. Oo. Malaki yung malaki siya para siyang maze. Okay. Paulit-ulit lang kami naghahabulan doon. Ganoon. Tapos inahabol. Di ko nga alam kung paano ko sila natatakbuhan. Lipat-lipat, ganyan-ganyan. Tapos may nakasama ako isang bata doon. Parang tinuro niya sa akin, dito tayo magtago, ganyan-ganyan. Tapos eventually, yung batang yun, siya yung nakuha. Oo. Habang nagtatago kayo? Oo. Hindi. Magkahiwalay kami ng pinagtataguan eh. Okay. Tapos parang siya yung nakuha. May iaano natin to later na hindi to hallucination or bad dreams kasi nga yung kinuwento ko na sige. Tapos okay na, nagising na ako noon kasi nakaligtas ako something. Tapos yung pangalawa naman, yung nasa yung kinukwento ko na parang sa forest. Eto na yun. Yes. Oo, ito yun. Kinukwento mo. Oo. Forest, medyo malalaki din siya. Parang tawag dito, parang yung mga trail sa pag ng mountaineering ka dito sa Pilipinas Oo. Ganon yung ganon yung niya yung mga vegetation niya. Yes. Parang Pilipinas. May mga pinaghalong mga shrubs, mga bushes, tapos mga grass. Tapos may mga puno din. Kaya lang talagang masukal. Nandun lang ako. Sabi ko parang dito lang ako, hinahanap ko yung trail, paikot-ikot ako. Tapos pag nahihiga ako, nakikita ko yung parang may mga, natatakpan ng mga tao, alam mo yung patay na tao na parang na-mummify. Okay. Oo. Ganon. Doon ko nakita yung kamag-anak ko, sabi, nabuhay pa. Eventually, sila yung mga unang namatay. Okay. In real life? Parang, in real life, oo. Hindi ko na sabihin kung sino. Oh, yes. Oo. Yun, dalawa lang yung naalala ko. Tapos sabi ko, yung dulo nun, parang siyang island eh. Okay. Yung dulo nun, parang cliff nga, madilim. No? Tapos hindi pala siya, hindi ko alam kung nasisikatan siya ng araw eh, pero parang lang siya, parang siyang gabi. Kaya lang maliwanag lang yung buwan, hindi mo makita yung buwan. Parang ganun. So parang nainis na ako, hindi ako makawala, paikot-ikot. Parang defeatism, nag-give up na ako, tumalon ako. Okay. Pagtalon ko, water pala yun. Oo, water pala yun, dark lang. Tapos nakita ko, nung tumingala ako, marami siya. Marami siyang mga island na naka-elevate para siyang may ano bang tawag dito? Naka-elevate nga. Basta marami siyang gano'n. Parang nakalutang. Basta nakalutang na island. Oo. Hindi siya nakalutang. Naka siya eh. Parang may pillar siya na mga bato-bato din. Oo. Sabi ko, ang dami. Tapos, yun. Tapos nag-swim ako. Tapos nagising na ako. Wait, sorry. Nakwento mo dito yung batang babae. O mamaya. Oo, yung batang babae. Parang, hindi ko alam kung anong nangyari. Naalala ko siya kasi naikwento lang din doon yung kwento ko later ng mga gagamot, di ba? Oo nga no. Sabi niya parang tinulungan ako nung sa nung nasa ilalim na ako. Hindi, nung nasa water na ako. Nasa water ka na? Okay. Tinulungan ako. Tapos nung nagising ako, may babae doon. Yes, oo. Tapos, sino to?
Akala ko hallucination. Oo. Ay, ito, si, ano, yung nakilala namin na manggagamot, sabi sa amin, talaga? Tapos, nagkwento siya, pareho kami ng ng, yung kinukwento niya, yun yung mga, ko, yung parang sa journey. Yes, oo. Kaya sabi ko, hindi hallucination yun, hindi lang panaginip yung mga nangyari. Kasi kinuwento niya eh. No, without knowing it. Oo, without Oo. oo. Tapos yung bata, ano nangyari sa bata? Sabi ko na, wala na. Sabi niya. Din straightforward din magkwento yun. Sinabihan pa nga ako nun, wala na tong batang to. Sabi niya? Umiyak yung lola ko. Oo. Sabi ko, wala niya naman manggagamot ko. Tapos yung backstory nga nung manggagamot na yun, ang galing eh. Kaya sabi ko, walang coincidences eh. Nagsisimba yung lola ko, sasakay na siya, tapos tinignan siya, wala na, parang gumanon daw. Oo. Wala. So, magagamot ka ba? Ganyan. Oo eh. Sabi, parang ang usap nila, sama ka, wala na yan. Parang gumaganon daw. So, umiyak yung lola ko, sige na, parang awa mo na, ganyan. Hanggang napapilit din daw niya. Oo. At that time, hindi ko lang alam, mai-add ko lang, syempre, kumakapit na tayo sa iba't ibang practices, Yes. religious practices. Correct. Oo. Yung dad ko naman, kasi nag-work siya under sa isang parang sideline niya sa pare, sa Monsignor. Oh. Na habang nag-vigil sila, nabali daw yung candle. Okay. Oo, yung hawak nila. Hindi ko alam, parang naikwento lang. I don't know yung implication nun. Yes, or oo. isang beses lang naman daw nangyari yun. Yun. Tapos yung nag-uusap kami nung yun nga, ano nangyari sa bata? Wala na eh. Yung magagamot na kausap mo. Oo. Sino yung yung kasama nating Sino yung babae? Sabi ko, parang daw, parang entity or something. Okay. Tinulungan ka. Maliit lang yung babae. Kung maalala ko parang lang siya. Parang manika lang. Okay. Paano ba to? Isang arm length lang. Oo. Hanggang elbow. Okay. Ganun lang. Oo. Elbow to to tip of your hands. Ganun lang siya. Parang siyang Asianic yung itsura niya. Asianic, Oriental. Okay. Hindi siya Caucasian eh. Yes. Nakaputi lang. Hindi ko alam kung ilang beses ko siya nakita, pero isang beses ko lang siya naaalala. Yes. Yun lang. Hindi ko na maalala kung ano yung sinabi, kung ano ba siya or something. Basta parang may authority siya doon eh. Ganon. Okay. Sabi, oo. Kaya natulungan ako. Tapos eto na, hindi ko alam kung ano yung nauna dito sa dalawang to, na parang siyempre nahihilo ko. Parang, yun nga, parang nag-out of body experience ako. Okay. Paggabi, syempre yung mga ibang hallway ng ospital, patay ilaw, di ba? Hindi naman lahat eh. Parang lumilipad ako wing after wing. Oo. May nakikita pa nga ako yung nire-report na, alam mo naman sa ospital, di ba? May mga namamatay, ganyan. Yes. Nakita ko yung doktor, nagkakwento sa Tapos babalik ako. Tapos yung right kong, vertical. Okay, Palabas pataas. ng ospital, alam mo yung yung parang sa mga drawing ng iconography na yung mga Byzantine na Byzantine na parang may dome na ganon. Tinry ko, parang may humaharang sa akin na ganon, hindi ako makaalis. Saan yung dome? Ano yung limit? Sa lagpas ng langit? I mean, hindi, higher... sa ospital lang. Sa ospital lang. Sa ospital area. Tapos pag nandun na ako na, alam mo yung yung nasa, nasa tubig ka na, hindi mo ma-decipher kung ano yung up, down, left, right. Okay. May ikot-ikot ka na gano'n. Nawawala na yung ko, yung balance ko. So babalik ako, yun lang. Parang may nagli-limit sa'yo na hindi ka makaalis. Kasi syempre gusto kong gusto mo explore eh. Pero maabot ka sa point na nakakaalis ka sa bubong? Meaning na sa taas ka na ng... Hindi eh. Yung parang yun yung limit ng yung ng hospital eh. Oo eh. Yung dulo ng hospital eh, yung niya eh, yung ceiling niya eh. Oo nga. Siguro nakakapunta ako sa taas ng floor, yung pinakataas-taas. Kaya lang, pag yung ceiling na niya, hindi na. Yun na yung nahihilo na ako, ganun, pabalik na ako.
Kaya ano lang, ang 2 beses ko lang naalala ginawa ko yun. Hindi ko naman hindi ko siya tawag dito, hindi at my own will, Oo, Bigla na lang talagang minsan, yes. nasa labas na ako, ano nangyayari? Yes, yes, yes. Gano'n. Yun lang. Tapos eto na nga, yung mga kwento ng marami, eto. After ng forest, yan, dinescribe ng detail. Ah, eto. Yung mga eto na, ikukuwento ko na. Mm. Hindi ko alam kung mga spirits ba sila o mga entity lang na ginagaya, 'di ba? Okay, oo. Hindi natin alam, eh. May una akong parang may pumapasok nga daw sa akin. Kaya lang ito lang yung siguro 2 o 3 lang yung naaalala ko na may experience mo yung life experiences nila bago sila mamatay. Nandun ka. So, para pa-explain yun, yung part na yun. Meaning mo, na-experience mo yung experience ng ibang tao bago sila mamatay. Oo, sabi nila, nung mga kasama ko sa ospital, nagkukuwento daw ako. Pero ako, ang nai-experience ko, may one time, yung isa sa naaalala ko, parang beautician siya, eh. Okay. Hindi pa naman uso yung mga trans noon, siguro gay. Yes. Oo. Pero ano na siya, yung suot na niya, yung suot babae na. Babae na, oo. Siguro trans na tawag doon. Hindi ko alam. Tapos, naalala ko ang binigay niyang pangalan sa akin is yung niya, yung gay name, hindi yung Okay. real name. Oo. Parang Styler, yung yung apelyido niya, Oo. Blank Styler. Okay, Sabi okay. ko, tapos, ang kinukwento niya, parang ako yung ako, first person view Nagsasaing daw siya, tapos nakalimutan niya, nakikipagtsismisan siya. Tapos, grills kasi yung yung bintana So nasunog. Okay. Namatay siya sa fire. Yes. Tapos, nung namatay na sila sa fire, nandun na ako. As a third person na ako. Oo. Tinitignan ko na. Yun lang. Tapos, pagkagising ko, kinuwento sa kanila yung na-experience ko. Kinakausap daw nila, eh. Ay, Kaya lang, kinakausap no bang oo, kinakausap ng mga tao sa ospital. sa ospital, oo. Oo. Sabi nga nila, sayang walang recorder pa nung panahon na yun, di ba? Hindi naman all the time may dala kang katulad ngayon, cellphone, di ba? Yes, oo. Sayang nga, eh. So, before ka tumuloy dun sa may kwento ka pa kasi iba dun, eh. So, technically, parang nangyayari, itong pagkaintindi ko, parang nangyayari, since nasa hospital ka, yung ibang mga namatay doon, nahahanap Hindi doon hindi siguro. doon. Hindi ko lang sure, kasi Okay. yung kwento ko na isang famous actor doon din namatay, eh. Doon namatay. Diba? Doon daw dinala, eh. So posible na, I mean, sige. Doon siya dinala. Pero technically, pumapasok sa'yo, sinasabi nila kwento nila. Oo, tapos na-experience ko yung yung final moments nila. Oo, nakikita mo, oo. Hindi ko naman napi-feel na nasusunog ako, ganun. Parang, nakikita ko lang. Pero nakakatakot, syempre. Ikaw yung nandun, di ba? Tapos biglang mawawala ka na lang. Pero nung kinuwento mo yon after the fact na, meaning wala na sila sa katawan mo. Tama, no? Oo, kinukwento na lang nila sa akin. Sige, ganito, ganyan. Oo nga, ganun yung pangalan. Oo. Parang nagja-jive yung kwento namin sa na-experience ko. Yes, oo. Tapos, sabi nila madami daw eh. Meron pang American, German, something, ganyan. May mga iba yung mga languages. So yung salita, ganun rin. Sa Oo, kanila. kaya lang hindi ko naaalala ng ibang experiences Yes, kasi dami. Kasi yun lang eh. Meron akong naaalala na sa ospital na din na yun, parang birthday niya, hinipan yung candle, tapos yun, wala na. Yun na. Hindi ko alam, madami daw, sabi nila eh. Mapagod na nga daw sila makinig, sabi ng mga kasama ko sa ospital eh. Oo. Ang Parang dami, naging show ka na. iba-iba. Parang naging show ka. Oo. Gaano ka tagal nangyari yun na may pumapasok sa'yo, technically? Madami daw eh. Siguro isang buong araw. Tapos Okay. may isang, hindi lang isang araw siya nangyari, pero yung pinakamahaba daw, parang ganun eh. Hinahayaan na lang nila ako magsalita, napagod na rin sila makinig eh. Oo. Oo eh. Oo. Grabe. Kakaiba. Kaya pagod na pagod yung katawan ko. Oo. Ayun nga, ikukwento ko na to si yung famous ikat mo na lang yung pangalan. Yes. Oo, pangat. Hiya kasi. So hindi ko to kilala. Syempre bata pa ako nito, di ba? Si Yes, oo. famous actor daw at that time. Nagkaroon siya ng motorcycle accident. Hindi ko alam na doon din siya. Actually, nung
Ini-email ko nga lang sa'yo, tsaka ako lang sa Wikipedia kung paano siya namatay. Oo, oo. Pero Oo. sa alala mo, yun yung Sa nakita alala mo. ko, nagmomotor siya, pumasok siya sa ano, sa truck yata. Tapos, ang daddy ko kasi, patay na rin kasi, hindi ko maano. Siyempre, artista, medyo may kayabangan, ang yabang daw kausap. Talaga? Very cocky daw. Oo, oo, Ako oo, si oo. ano, ganyan, ganito yung mga ano ko, shows ko, ganyan. Yan. Siguro di pa niya makaget over Makaget over, na yes, oo. na deads na siya. Kaya lang ang tagal na nun eh. Kailan ba namatay si ano? Diba? Pero, That was siguro mga ano, mm. 1998 na ako nandun sa ano eh, hospital eh. 97, 98 eh. So matagal na siyang ano, matagal-tagal na rin siya. Pero dun sa hospital siya dinala. Yata, oo. Kasi Oo. na-aksidente yata siya dito sa may Oo. ano eh. So pag inisip mo yung, ako, ito theory ko lang yung mga pumasok sa'yo, yung mga nandyan sa vicinity, not necessarily the hospital, pero probably the vicinity. Nakita nila, uy, Palagay ko eh, kasi oo eh, ang hassle no, kaya ang dami siguro. Siguro kung sa bahay lang yan, oo, konti di ba, lang mas konti, nagpapasok. no? Oo. Oo, Oo. oo. Ayan, siguro ang dami na, uy, pwede tayo mag-ano doon, kwento. Gusto nilang ma-heard, gusto nilang maano. Yes, oo, no? Yun, oo. Yun lang. Tapos, yun nga, hanggang sa umokay na ako eventually, no? May babawa ako hindi na ano May dito. ginawa Na, yung manggagamot para maging okay meron, ka. hinahawak-hawakan niya ako eh. Parang hinihilot niya ako, ganun. May something, may binigay pa siya parang amulet na galing sa simbahan. Mm-mm. Tapos nung pinasa ko yun sa isang may sakit, hindi na gumana, namatay na rin yun. Ah, talaga? Oo, oo, oo. Sabi siguro one time lang yan. Oo, Kahit yes. naman yung ano, kahit naman yung manggagamot, hindi rin certain. Yes. Kaya yun yung kaya mas okay yung katulad yung yung kwento mo sa Iloilo na pag sinabi ng manggagamot na hindi ko kaya Oh, yan. yes, Magaling oo. yun. Oo, oo. Magaling yun. Alam niya no? Hindi siya Oo, magaling yung yes. mga yun. Mm-mm. Talagang malalakas lang talaga. Mm. Hindi rin namin na figure out kung na ano ba ako, nakulam or na Mm-mm. something. Yes, oo, oo. Hindi rin namin na figure out kung ano yung nangyari. Parang fluke lang or ano, yun. Nung naka-recover na ako, hindi naman ako na putulan ng paa. Oo, yes, oo. Buhay pa naman. Oo. Ayan, tumigil din yung mga ano, yung mga visions. Tumigil rin eventually. Nakaka-recover din ako. Oo. Mm-mm. Pero syempre, tayo naman kahit na nakakita pa rin naman tayo ng mga doppelganger, mga gano'n, di ba? Ikaw lang yata. Ako wala ko na. So Hindi, yung nakakita ka ano lang, yung at the corner of my eye. Ay, doon ko pala nakita yung doppelganger sa ano, dun sa apartment. Okay. Ano yun? Paano yung nangyari Mm. doon? Kasi naglilinis kami kasi pinaparentahan namin. Yung parang siwang ng pinto, no? Nakita ko kasi kulay pink yung ano yung border namin, kulay pink yung damit. Tapos umakyat ako, nandun siya. So, nasa baba, sabi ko. Tapos yung mom ko rin nakakita. Kasi mga ladies dorm yun eh. Tapos aakyat. Sabi nung ano, sabi nung isa sa mga tenant ba ang tawag doon? Umakyat daw siya sa ano, umakyat siya kasi spiral yung staircase ng paakyat eh. Umakyat daw siya doon, tapos sumilip, parang hanggang ilong lang. Kaya lang yung mata, nakadilat pero non-expressive. Tumingin lang daw na ganun. Katakot. Left and right, tapos Oo. bumaba na daw. Oo. Kaya, syempre, ikaw yung may-ari. Tapos kinuwento, ganun. Hindi naman nakakatakot kaya lang, open yung eyes, non-expressive. Yes. Ganun daw. Oo. Yun lang naman yung instances na nakaano kami ng mga doppelganger. At saka yung mga bata. Kasi ano, late 2000s na yung ano yung kinukwento ko yung mga nangyayari doon sa apartment. Yes, oo. Oo, hanggang sa umalis din kami, yun. Hindi kaya related sa apartment yun nangyari sa'yo? Pwede kasi, malakas kasi. Kasi batiin din naman ako, kinukwento ko ngayon Oo sa nga. probinsya, di ba? Sabi mo nga, Oo. oo. Ako lang yung mga kapatid ko, hindi eh. Mm. Kaya pag pumupunta ako doon, iyayakap ko. Parang lola-lola ko na rin. Ano, ganyan. Kahit ngayon professional ako, pag umuwi ako doon, niyayakap pa rin yun. Oo. Kasi nasubukan ko talaga eh. Familiar ka sa term na dungan? Hindi ko alam kung dungan is ano, di ba? Hilagayon ba yun? Dungan. Hindi ko sure eh. Anong ano niya? So ang dungan, para siyang shield mo sa sarili mo. Parang prayer. Through prayer, sabi, through prayer, you can do that. Kahit naman ano yung religion mo, if you have a religion. Parang yun. So yun yung nagbe-build nung supposedly shield mo para hindi ka, kasi
again, hindi ko alam kung anong episodes na kasi napakinggan mo, pero merong lumalabas na, again, this is my theory based on the people who I've talked to, na ang willpower natin, iba-iba tayo, bawat tao. Pero may ibang Oo. tao, malakas yung willpower, malakas yung manifestation nila. Sa bagay, nung before nangyari sa akin tong weird experience na to, madali ako matakot eh. Alam mo yung mga kahit corny na mga na mga palabas sa Yes. yung parang may alam mong may jump scare, takot na ako nun. Siguro parang nung gumaling ako, desensitized na siguro ako Baka sa nga, mga sa bagay-bagay. dami nung naramdaman mo. Oo. Tapos rin, tumigil din yung mga visions. Siguro parang, alam mo yung yung selective amnesia, parang nalimutan ko na yan. Yes, Siguro oo. sinara ko na rin yung isasara, gano'n. Oo. Pero minsan may mga instances, hindi naman yung kung ano yung nafe-feel ng mga iba, di ba? Pag umaakyat kunyari, kasi nagma-mountaineer ako dati. Uy, maganda yan. Meron something yun. Totoo yung sinasabi nila, yung kapre. Kapre ba yun? Yung kabayo? Tikba lang. Tikba lang. Kasi minsan pag matutulog ka, may mga yabag ng parang kabayo eh. Although siguro matagal na sila dun sa nauna pa sila sa atin eh. Wala naman tayong magagawa eh. Totoo. Yun, may mga yabag ng kabayo. Kasi syempre pag nakahiga ka, nakadikit yung mo eh, di ba? Wala namang puton doon or something. Yes. Higa ka lang sa papag doon Diretso ka sa dun. tent mo eh. Maririnig mo talaga kung ano yung may lumalakad sa lupa, ganyan. Mga yabag. Hindi ko alam kung napakinggan mo na. Baka gusto mong pakinggan yung mountain story. Pinakinggan ko pinakinggan nga mo? eh. Marami din. Oo. Ayun, may ikukwento kong isa. Sige. Out of na to. May dalawang, yung kaibigan ng kapatid ko, naging kaibigan ko na rin. Nakakakita yun eh. Ang pinaka, majestic na bundok. Alam niyo yung wasp sa Dota? Yung malaking ball ng ilaw? Ay, hindi ako familiar. Pero marami Higante siguro daw. naglalaro. Oo, higante. Parang siyang wasp. Sa Mount Apo daw. Talaga? Majestic daw, sabi. Ang ganda, sabi niya ganyan. Ang laki, higanting parang ball of light na maraming lumalabas na ganon. Ano lumalabas na wasp? Hindi, wasp ang tawag dun sa character na yun. Parang Okay. siyang ball of light, na Okay. na higanting ball of light. Oo. Siguro may mga nakakakita din kung may third eye na dyan. Yun daw yung pinaka-majestic na bundok na napuntahan nila. Wow. Oo, Mount Apo. Oo. Tapos yung isa sa mga pinaka-creepy, yung isa sa bundok sa... Kasi every maraming naliligaw dyan eh. Kasi every typhoon, nagbabago ang trail dyan. Kaya medyo mahirap pag hindi ka sanay. Oo. So nag-adventure silang dalawa. Tapos nakarinig sila ng parang nagkukwentuhan. Tapos naligaw sila, napunta daw sila, nakakita sila ng lumang parang camp. Hindi nila alam kung sa dating NPA. Alam mo naman, share naman natin yung mga NPA dyan. Pero luma eh, parang may alikabok na yung yung campsite. Tapos parang makeshift, alam mo yun? Tapos mga lata, ganyan. Tapos may mga nagkukwentuhan daw, kaya lang hindi nila maintindihan kasi parang ancient daw yung salita. Nagtatawanan mga babae. Pero may tao pa? Hindi, pinupuntahan nga nila yun eh. Walang tao. Naririnig lang Pumunta pa nila? sila sa malayo. Oo. Trace nila, magtatanong sila paano papunta sa Tapos, nung malapit na sila, cliff yun. Dulo ng cliff. Dun sa dulo ng cliff na dark cliff na kasalita. Tara, uwi na tayo. Hindi na nila tinuloy. Maraming dyan. Na siguro, sila yung mga nauna sa atin. Yes. May similar na kwento dyan dun sa episode sa Mountain Stories nila. Parang minsan may tunog na maku-curious ka. Ano yung tunog na yun? Doon nga yata sa kwento doon is kumakanta eh. So parang hahanapin mo. Pag hahanapin mo, hindi mo alam, mahuhulog ka na. Yun. May Kasi, ganun mga kwento. tama siguro. Kasi yun, parang nagsasalita sila ng parang local language. Kaya lang, sa wala namang local language. It's either Ilocano, Pangasinan, at saka lang naman. Tsaka Kapampangan, di ba? Oo. Parang ancient na yung salita eh. Tapos nagtatawanan, gano'n. Marami experience yung kaibigan na yun sa mga mountain. Marami, kaya lang hindi ko maanong magkwento. Siya rin yung hindi makapasok. Yung pumasok dyan. Dun sa Oo. Sayang. Ganda yun. Nahihiya din siya. Meron siyang kwento nung sa meron naman daw, nakabarko sila.
yung nakita ko na parang mga ano, yung nanghahabol. Yung mga may pangil na maliliit. Hindi naman. Kaya lang medyo mahahaba na daw sila dito. Nandun lang sila. Alam mo yung parang mga otter? Oo. Mga otter. Nakatayo lang daw silang ganun sa isang parang islet. Talaga? Nag-aabang. Sabi ko, tayo mo nakikita. Oo, mga nauna na siguro sa atin yan. Wag mo lang guluhin. Oo. Hindi naman sila tinitignan. Nandun lang. Parang nakatambay lang sila dun. Nakaupo, nakatayo. Ang dami daw. Marami. Kaya pag kasama mo yan, hindi na ako nagpapakwento dyan. No. Grabe. Anyways. Baka may questions ka pa ha? Kasi yun na yun. Talagang wala nang ano eh. May question yung kaibigan mo. Si Si ano, Marie. twin? Sabi niya, yung Saint Benedict mo daw, Ay, oo. Oo. Pinapagkwentuhan namin yan eh. Nawala eh. nawala. Oo. Nagpunta kami sa isang farm. Nawala. Ewan ko. So, wala ka ng balak. Pero, ngayon, wala ka nang nai-experience. May mga konti. Nagkakatingin na lang kami ng mga kapatid ko. Nagtatawanan kami. Gaya ng? Dito sa apartment namin kasi, minsan, siguro years ago, pre-pandemic pa yun eh. Minsan may parang makikita kong hindi namin alam ba, tapos maakyat siya dito pag ganun. Ang gagawin mo lang naman kasi, ang na-discover namin, kaysa matakot ka, kausapin mo. Yes. Oo. Huwag mo naman akong takutin. Yes. Oo. Relax lang tayo. Ganun. Tapos wala na, hindi na nagpaparamdam. Nung pandemic, wala. Wala nung pandemic eh. Kasi siguro sobrang dami din ang namatay. Parang di ba? Yes. Pero sabi nila marami daw, kasi hindi naman ako nakakalabas eh. Marami daw sa mga kalsada kasi tahimik, di ba? Isa pa yung nung namatay yung aso namin, tapos naglalaro kami noon, Nintendo pa. May para siyang para siyang usok na shape na parang elongate. Hindi naman siya alikabok kasi densely siya eh. Hindi rin naman siya shape? usok na Yossi. Usok Wala na siyang shape? shape eh. Bilog lang siya. O na oblong. Okay. Oo. Na parang made up of usok lang. Usok lang siya, yes. Oo. Yun lang. Tapos biglang nawala. Tapos nagkatawanan lang kami. Nagtinginan ako. Kasi masyado na rin maraming experiences. Siguro parang nagiging joke na lang din sa amin. At saka sabi ng mami ko, takot sila sa sa mga matutulis na object. Meron nga Sa nasabi apartment nila. kasi, malakas kasi laging nagsi-CR yung mama ko sa madaling araw. Pagka bababa siya CR, may nararamdaman siya. Kaya minsan nagdadala siya ng kutsilyo. Gano'n niya. Nawala na daw. Malakas din pala si mami ko. Hindi ko lang masyado may kwento. Oo, syempre. Kaya nakikita niya kung sino yung mamamatay. Talaga? Kaya sabi ko, mag-ingat ka. Tapos pag sinabi niyang, ay, ilang araw na lang yan. Paano niya nakikita? Kasi ito ang Hindi, weird parang napipredict niya, may sakit na tao, gano'n. Ay, hindi na magtatagal yan. Kasi ito weird, may nagpadala sa akin recently. Ni-record niya yung anak niya, pamangkin niya. Hindi alam ng pamangkin niya nare-record siya. So hindi ko syempre pwede labas yung episode na yun. Yeah. Tapos kinukwento niya, habang nagkukwento yung bata siguro mga 15 pababa yung nagkukwento. Sabi niya, alam mo, kasi hindi niya alam nire-record siya. Alam mo, nakakakita ako nung kung ilang taon na lang yung taong mabubuhay. Sabi, paano ilang taon? Sobrang extreme na yun. Oo. Sa kanya, nakasulat daw, years or days. Parang Yun lang. siyang Death Note. Yes, parang Death Note. Pero hindi siya hindi siya number. As in word lang, years or days. Ganun daw. So malalaman niya kung araw lang o taon. So, up until now? Yun yung kwento niya. Yun yung kwento niya sa habang nire-record nga siya. So hindi ko alam if yung sa mom mo, it's a sense of knowing lang na parang, yung parang may papasok lang na thought na, uy, parang malapit na to Or ganun rin na. May maipasok ko pala. Sige. Di ba alam mo yung mga manggagamot na baka meron kasi dito nakikinig na nasisense nila, ganun. Tatanong ko lang. Nung huling ako, syempre, patingin ganyan. Although wala na akong interest, parang may tumingin sa akin, wala na akong nakikita sa'yo. Wala talaga as in.
Walang life, walang death, wala. Blanco daw. So kinabahan ako. Dali lang, okay lang. Sige, go lang. Dali lang. Sige, kunin mo muna yan. Marie, ano yung meaning mo ng palagi siya nawawalan? So, binibigyan mo siya tapos nawawalan siya, ganun? Hindi yun ang una, sabi ni Marie. Lagi siya nawawalan. Binibigyan mo or bumibili siya? Si Dr. E, meron siyang Saint Benedict. Tapos ilang beses na siyang nawawalan. Ayun. Hello. Ayan, Dr. E. Dalawang beses ba yun? Marie, pwede ka magsalita kung makakasalita ka. Malay ko sa'yo. Pero sa'yo, Dalawang di ba nawawala? Oo nga eh. Saka Kinuwento mo yung jacket? Ano pang... Ay, Ang hindi. jacket? Hindi, go, kwento mo. Ako na magkwento? Malamang, ikaw yung interview. Sige. Galing kami sa ano. Galing kasi kami sa ano noon, parang isang... Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Yes, sige. May nakikinig. Parang siyang retreat. Pero yung retreat na sinasabi ko sa'yo, same. Yun. Anong retreat na same? Yung kwento ko sa'yo, yung pag pumapasok ako, sumasakit yung ulo ko. Saan to? Mas sumakit mo yung ulo mo doon? Dumugo yung ilong ko, as in sobrang spontaneous, dumudugo Saan yung ilong. to? Kakat ko yun pag sinabi niyo. Hindi mo kinuwento? Pag nag-retreat ako doon, laging Ito yung Catholic or Christian, tama? Oo, tapos laging Catholic siya. Oo. dugo randomly yung ilong ko. As in, Okay. pumuputok yung dugo as in, gano'n Hindi Yes. matulog lang. Oo. Tapos niyaya mo ko doon? Makasalanan ka kasi. Galing. Pero masaya naman siya. Like, changing. kwento Kaya mo na. lang yun nga. Yung jacket. Kasi naiwan ko yung jacket ko sa kanya. Tapos ang tagal na namin hindi nagkita. Naabutan na kami ng pandemic, ganyan. Lagi akong kinukulit kasi South malayo. Alam mo naman, di ba? Kami mga taga-North. Of course. Oo. Tapos yun nga. Tapos nung nag-aayos ako, nandito. Tapos sinabi ko, nagkita ba tayo? Ano mo ba? Pina-courier mo? Hindi daw eh. I don't know. Talaga? So, Oo. unexplained siya up to now? Oo. Weird, no? May mga ganun palang, na parang kaya nila yung Yes. object. Kung Oo. sakasakali. Meron akong bagong, may bago akong kwento. Go. Super weird. Okay. Kasi siyempre may clinic ako kasi ako. May pasyente ako doon. Kasi yung family nila, pasyente ko. Tapos yung tita niya, tagalabang, tapos nagkukwento siya, kahapon lang to, or ng isang araw, if I'm not mistaken. Sabi niya, Dok, sabi ng tita ko, may Buddha ka daw dito, hawakan ko daw yung tiyan para swertihin ako. Ha? Wala akong Buddha. Mm-mm. Meron daw siya nakita doon, tapos hinawakan daw niya. Pampaswerte yun, hawakan mo. Sabi ko, wala. Yung labutan ako. Yan. So, okay. Alam mo, bigla ako na mapaisip sa'yo. What if, ito sobrang out there tong naisip ko Oo. What if nagsiskip ka ng dimension, parallel worlds? What if nagsiskip ka ng parallel worlds? Kasi parang Mandela effect siya eh. Sa bagay. Diba, Sa bagay. no? So- may isa pa akong kwento na... Go, yan. naaalala ko kasi yung ang sumundo ba yon? Something? Yung kay Lolo, Yung sundo. Sige. na ginamot siya. Yes. Yan. Oo. Kinikilabutan ako doon eh. Oo. Kasi nag-work ako sa ibang clinic before. Freshly graduate ako. Kami lang yung clinic doon sa area na yon. May pumasok na, ako lang din yung yung attending noon. Wala nang iba. Okay. Assistant lang. Doon, wala nang iba. Tapos, may pumasok. Ginawan daw namin ng procedure pero hindi ako. Okay. Weird. Pero ikaw lang tao doon. Ako lang ang employed nila na Yes. Sabi ko, hindi po. Ito yun. Wala naman ng ibang clinic dito. Sabi ko, hindi po. Ay, nagawa ng procedure. Sabi ko, hindi po. Ganun. Baka po mali kayo. Doon daw. Yun. Kaya feeling ko, ayan, gets mo? So parang marami kang experience na parang ganyan. Parang, ayan, kagayan, parang nag-change ka nag-shift ka parang
kumbaga, dimension jumper ka. Parang nadja-jump mo na parang yung jacket. Sa reality na to, nabalik yung jacket. Pero sa reality yung isa ni Pwede siguro. Marie, hindi. Yung Buddha, sa isang reality, meron kang Buddha sa... Hindi ko alam kung mahilig ka sa Buddha, pero... Kasi, Hindi kaya lang ang weird ang nakaka-experience, ibang tao. Oo. Kasi Kinukwento lang sa akin. ikaw palipat-lipat ka. Yun yung theory ko lang yan. Theory ko lang yan. Siyempre, sobrang out there siya pag inisipin mo. Parang... Oo nga eh. Pero based doon sa kwento mo kasi yung nakikita mong yung bilog, ay babalik ko doon sa butas na nakita mo. Oo. Parang ganun eh. Hindi ko maintindihan eh. Ako din eh. Babalik ko doon sa ano mo, sa question mo kanina. Ako hindi ko syempre masasagot yan. Hindi ko rin alam. Pero hopefully kung may makikinig. Pero meron kasi akong kilala na nagka-near-death experience nung bata siya. And then, after nun, nagpapahula pa rin siya paminsan-minsan. And ang sabi sa kanya ng isang manghuhula, pag umabot ka na sa point na halos namatay ka na, hindi ka na pinapakialaman ng mga espiritu. Sabi niya ng manghuhula. Damaged goods. Hindi ka naman damaged goods. Pero parang you've been to and back. So parang nakapunta ka na or whatever. So mas hindi ka na, I guess, ginugulo or hindi ka na kaya lang guluhin. So baka yun yung meaning lang nung sabi mo na, nang hula, saan to? Sa Quiapo? Sa ka nagpahula, pabasa nun? Sinabi sa'yo, wala kang past. Wala na. Wala na sila nakikita. Kaya pala ganun, no? Wala talaga. Possible. Pero ano sabi sa'yo? Ganun? As in, wala na sila nakikita? Ganun. Wala, as in blanco eh. Walang future, walang past. Ganun eh. Wala ring past? So baka ngayon nga, ano ka nga, nagsiskip ka ng dimension, ng parallel dimensions. Kasi hindi makita kasi paiba-iba ka. Alam mo, pansinin mo lang. Be aware of So bagay, may mga instances ako na ewan ko akong psychological, may mga psychologists akong naririnig na listener mo at saka share, di ba? Yes. Na minsan, nangyari na to tapos magpipredict ko na, ganito yung gagawin mo kaya lang iba yung ginawa mo. Kaya lang iba. Oo, ganito nga yung ginawa mo ganyan eh. Oo. Meron instances na gano'n na, naalala ko to ganito yan Parang gano'n. Kaya lang, matagal na, pero ngayon, wala nang recurring. Wala nang ganun. Wala na rin. Bantayan mo lang. Kasi yung Buddha, recently lang yan. Oo nga, diba? yung weird eh. Recently lang yan. So, very small things. Parang naalala ko yung kwento ni Craig Lefave, yung episode na Blue Star Prophecy. Amerikano yun eh. Sabi niya, yun mas attuned sa ETs rin, tsaka spirits. Sabi niya, pansinin mo, siyempre English niya sinabi to, pero sabi niya, pansinin mo, yung mga worlds ngayon, mas nagmamerge. Yun ang perception niya, mas nagmamerge. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi, one time, may kaibigan siya na sure, itim yung sasakyan niya. Sigurado ko itim yung sasakyan niya. Tapos the other day, nakita ko siya puti. Sabi ko, Tapos tinanong niya, kailan ka nagpalit ng sasakyan? Sabi niya, hindi. Binili ko is puti talaga. So siya, sabi niya, ang alala ko talaga. Parang yung Mandela effect talaga na. Sabi niya, alala ko talaga itim yun eh. So sabi niya, feeling niya, yung worlds, yung mga parallel worlds, nag-collapse into one na. Parang yun yung kanyang theory doon. Pero ako, ang theory ko doon, baka pareho siya sa'yo. Nagsiskip kayo. Parang pupunta muna ako sa World 314. Mamaya sa World 315 ako. O mamaya sa World... Di ba maikat ko lang, sorry. Out Sige, of topic. Go lang. Mga ET, enthusiast kayo, di ba? Yes, oo. Nakita mo yung bagong nirelease ngayon? Okay, Jellyfish. Yes, nakita ko. Grabe, no? Grabe, oo. Grabe. Grabe. Tapos nakikita mo nakikita mo nag-shift yung opacity. Kinonfirm ng mga sundalo eh. Tapos hindi siya nakikita pag hindi ka nag-night vision. Yes. Tapos dire-diretso lang siya. Oo. Pero nakita mo nag-shift yung parang niya. Parang nagiging invisible siya sa ibang parts. Yes, oo. Pero Tapos yung biglang shift niya, yes, as is constant. pa rin. Yes, constant. Constant, oo. Galing. Parang nagkakaroon na ng scientific yung akala nila dati, baliw-baliw lang. No? Ito yung weird, kahapon lang, kaibigan ng kapatid ko,
syempre hindi ko ma-share yun. Na-share ko sa iba. Piloto, sabi niya, tignan mo to, sa tagal kong naglilipad, ngayon lang kami nakita ng parang UFO. Although pag nakita mo yung video, parang ilaw lang yan eh. Pero parang ganun. Pero sa kanila, mas nagbe-base ako sa experience nila na first time namin makakita ng ganito. Nga yung kwento ni Twin. Twin. Kapatid niya. Ay, oo, Diba? grabe. Oo, Ayun na, oo. yun. Pasok yun. Nakwento niya yun sa Pasok episode yun niya. sa episode niya. Nung kinuwento ko nga yun kasi may Discord channel, kinuwento ko yun. Sa server pala. Sabi ng ibang mga taga-clan, oo, sanay na kami dyan. Sinabi ko nga sa kanya siguro, parang common knowledge na kahit sa mga movies pop culture Kaya sila nagpapahid ng langis. Siguro masakit. Baka. Ay, okay. Yung sa pahid ng langis. So, Oo. lumalabas, babaylan practice yun. O kaya Bago parang sila- mabilis yung transition para smooth, Hindi, more of lubricating. tradition nila yun. Kaya sabi niya nga, minsan nare-relate yung aswang sa mga babaylan kasi marami silang ginagawa. Nare-relate sa mga ibang aswang. So baka, may tanong dito si best friend mo, si Twin. Sabi niya, bakit siya affected dun sa jacket? Hindi ko rin alam. Pero kasi sa'yo, Marie, wala kang ganyang experience eh. Kasi ang weird totoo. Isang malaking siya okay lang yung maliliit na trinket lang, something. Yes, oo. Ang laki niya Ang laking object niya Kaya for me, parang, kasi pag pinakinggan mo naman yung parallel worlds theory, minute changes lang naman yung nangyayari. Pero, it deviates. It splits up. Kasi kung parang nagkaroon lang kami ng lapses, nakita kami kaso pareho kami hindi talaga nakita Hindi talaga tayo nakita. Oo. That's pre-pandemic Maalala ko Hindi nyo nakalimutan lang. Hindi, naiwan ko sa auto niya Oo. Baka didala niya dyan, di niya sinabi sa'yo. Alam mo naman yan. Baka may boylet siya dito. Oo nga, di ba? Yun. Anyways, weird lang. Baka may mga nakaka-vision dyan sa mga audience nyo. Wala rin explanation talaga. Sige. Yung mga bagay-bagay. Tatanong ko Oo. kay Okay, Marie. Kay Marie. Okay lang, kilala naman namin yun. Oo, marami rin kasi yan Ewan ko ba dyan? Marami. Pag pumunta nga sa klinik ko yan, nakikita din yan yung yung dating may-ari ng ng building Di mo kinukwento yun, Maria. Hindi ko alam kung tao ba yun. Di ba sabi ko nga sa'yo? Sabi mo, matanda, di ba? Oo, Naka-t-shirt. Ako kasi, hindi ko nakikita. Pero alam ko kung sino yung nandun. Get? To mind's eye. Mind's eye or knowing. Ganon. Hindi, kunwari sasabihin nila, kunwari may pupuntahan ako, may condo dati, tapos sasabihin ko, may batang lalaki dyan sa tabi ng lalagyan ng. Tapos hindi ko tayo ni-invite sa condo kasi alam mo na. Kasi sila parang, bakit alam mo, ewan ko, feeling ko lang nandyan siya, parang ganon. Pero hindi nandyan siya. Walang ganon. Sabihin ko lang, nandito si ganyan. Kaya, Anyways, oo. nakakatakot in that sense. Nakakatakot kang kasama, in other words. Pero ayun. Hindi naman nagkukwento yan. Hindi mo naman nahahalata na nakakakita Oo nga. Kailan ko lang din, tagal na namin magkakilala Sa tagal ko kung kilala yan, ngayon ko lang naman itong matagal last ko year na ko rin lang kilala, nalaman. pero minsan lang, pag nagsasabi siya, meron. Ayun Siyempre na. baka sabihin, di ba? Ano ba? Crazy naman to. Parang ganun. Oo. Kung alam Totoo na yun. namin, hindi na namin kinaibigan yan. Kahit hindi ka naman nakakakita, crazy pa rin. Oo. Okay, I must Yan. Nag-agree tayo dyan. Pero yun, Dr. E, salamat sa pag-share. May question ka pa ba? Para at least kung may mga nakikinig, masama na natin yung Wala question. lang. Kasi maganda rin yung na ikwento. Alam mo yung experience na parang nagkwento ka rin kunyari, nagkaroon ka ng traumatic experience na naiintindihan ko rin yung mga yung mga nagkaroon ng SA, di ba? Yes, oo. Sexual assault, ganyan, na nung bata. Parang ganun din Kailangan Ganun mailabas din mo yung Oo. Naikwento ko Without rin. judgment. Kasi dati, hindi ko maikwento, wala namang ganito. Mm-mm. Pag pinagkwentuhan mo sa ibang tao, isipin nila, lang to. Oo. Sira ulo to or Yes. something. Oo. Kaya
mas maganda na i-vent out. Tapos nagkataon, meron din palang mga tao na may similar experience. Yes. Hindi lang kasing weird yung nangyari sa akin. Iba pa rin. Matindihan. Oo, Iba extreme pa rin. yun eh. Oo. Oo. Pero tidbits of this, tidbits of that. Yes. Pag nakikinig ako, dito na. Merong eureka moment. Diba? Oo. Marami akong natutunan. Although hindi ko pa na lahat ng podcast. Pero meron. May mga may mga tumutugma. I'm sure meron Ibig pa yan. sabihin, hindi ako baliw. Hindi ka baliw. Oo. Yan ang tanong. Marie, baliw nga ba si Dr. E? Medyo. Ayun, nako. Yun. Pero ibang kwento yun. okay, sige. Hindi pang ditong podcast yun. Anyway, salamat. Salamat rin. At least, kaya gusto ko, sa totoo lang, kaya magkakwento yung mga tao. Kasi, same sa experience mo, mamayang konti, meron nakikinig, tas makikita mo, baka same rin siya sa experiences mo. May eureka moment. Oo, na parang yung bilog sa wall. Again, wala pa ako nakausap doon. Pag meron Dr. E na nagkwento sa akin na similar nga sa mga experience mo, sabihan kita, i-relay ko maganda sa'yo. rin kasi yung mga maganda tong podcast kasi ito lang yung parang siniseryoso yung mga ganito eh. Oo. So iba kasi parang ginagawang entertainment, nakakainis Oo. pag nagkwento ka, di ba? Oo. Kanya-kanya. Although entertainment din naman to. Oo. Kanya lang, syempre, nandito tayo figuring out what happened, explanation, yun lang. Hopefully, may maka-explain. Pero pag meron... Hopefully in our lifetime, yes. Maipaliwanag natin. Feeling ko, malapit na yan. Oo, kasi grabe nangyayari ngayon, di ba? Grabe, kita. Hindi na nila ma-deny eh. Hindi nila ma-deny talaga. Hopefully. Pero yun, thank you Dr. E. Pasensya na sa oras. Salamat. Pero yun, Okay lang po. Sige. Salamat po. Okay. Maraming salamat ulit Dr. E. Gaya ng nasabi ko, pag meron tayong medical professional na nakakausap, alam kong extra hurdle para sa kanilang umamin sa kanilang mga na-experience at pinaniniwalaan. Siyempre, nasa medical field sila. Hindi nga ata namin na pag-usapan ng mga hospital stories ni Dr. E. So, baka sa sunod, meron pa siyang may share sa ganyang bagay. Salamat rin sa panandaliang pag-participate ni Marie, ang ating guest sa last episode. Ayun nga, ang sabi ko last episode, ang small world talaga. Nag-contact sa akin si Dr. E separately at natsyempo na magkakilala nga sila ni Marie. Kung nag-skip ka sa episode last week at hindi yung pa narinig ang kwento ni Marie, ilalagay ko yung link ng episode niya sa show notes. Ano kaya nangyari dun sa jacket na kwento nila, no? Well, may theory ako dyan. Abangan nyo sa LL portion. Medyo malalim pa yung naisip ko dyan eh. Hindi rin ito ang unang conversation natin with a medical professional. Medyo may iilan na rin. Nagsimula syempre kay Doc. Hi Doc! Links na mga yan, ilalagay ko sa show notes. Kung sakaling ito ang unang episode na napakinggan mo, welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast ay collection ng mga first-hand experiences ng mga taong mayroong mga paranormal experiences. Baka gustong balikan ang past episodes, maraming connected stories, maraming rin naman standalone. Pero kung ako, simulan mo sa episode 1 kasi maririnig mo yung, kumbaga, yung chronology kung paano ko naintindihan ang mundong paranormal at saka yung mga nakilala ko along the way and yung interactions rin nila with each other sometimes. Kung na-enjoy mo yung ganitong kwentuhan, pwede kang mag-subscribe sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, or TikTok. Merong new episodes every Tuesday, 7 p.m. on Spotify and Thursdays, 1:37 p.m. on YouTube. Kung meron ka ng experiences ng mga kakaibang sakit or mga hospital story, pwede mo yan share sa podcast. Pwede mo email yan sa paranormalsph@gmail.com. Merong ring Discord server ang podcast. Pwede mo kwento dun via chat yung experiences mo. Punta ka lang sa show notes, click on the invite link para mag-join. So technically, minsan yung mga episodes, tumutuloy ang discussion and kwentuhan doon. And minsan may kanya-kanyang kwentuhan din sila. I think a few weeks ago, hindi ako nakasali lang, nagkaroon sila ng voice chat and yun, nagkwentuhan sila about, I think, shielding and something else. So,
yun, kung type mo makipagkwentuhan sa ibang tao about this, pasok ka lang sa Discord server. Before we end the episode, let's read through a few comments from episode 157, Ang Abay ni Kamatayan. From Alm, ngayon lang ako nakabalik ng pakinig, but meron bang instance kay Sir Casey, just like sa movie The Autopsy of Jane Doe? Or if ever ba na siya ang mag-autopsy kay Jane Doe, what would he do? Hi Alm, tinanong ko yan actually kay Casey. Ang sagot niya, I would take the person sa nearest ER. Sabi niya. Ayun. Pero wala pa naman daw siyang experience na ganyan. Si Alessa naman, may kakaibang observations. Sabi niya, I'm somehow reminded pala ng Hannibal TV series while listening to this episode. Alessa, anong ini-imply mo? Na serial killer? Si Casey? Peace tayo, Casey. Pero one of my favorite TV series yung Hannibal na series. And I'm not sure if na-influence ang Q&A style ko sa pagkakapanood doon. Hindi naman, konti lang naman interview doon, pero more of conversation. Pero maganda lang yung pagka-present ng show and pagka-present ng brutality of humans. Si Gray naman, sabi niya, imagine, brown out, tapos flashlight lang daw gamit niya. Ang creepy nun. Pinaka-creepy yun, Diyos ko, inilawan mo pa. Correct ka dyan. Kung ako yun, walk away na rin ako. Hindi ko na siya hahanapin kung ano yung tunog, di ba? Si Reyna naman, 3 veiled women sounds like the kumakatok. Their sightings were recorded during the World War II. When they will knock on your door, one in your household will die. Wow. Well, Reyna, madalas ko rin naririnig yung 3 women. Actually, maririnig mo yun sa hospital stories, no? Nakikita sila sa foot ng bed. So, ano kaya yung 3 women na yun? May ilan nagsasabi na yung 3 women ay yung Moirai or yung sinasabi nilang the Fates, the 3 sisters. Anyway, baka may marinig pa tayong stories about these 3 women. Mas mabubuo yung picture para sa atin. Pero yun nga, it could be different things. Diba? Ang hirap i-gauge as of this moment. Pero we know, we've heard it from different stories. Yung 3 women na yun. Si Yue naman, sabi, brainwasher pala si JP. Anong detergent gamit? Tide or Ariel? Oo, brainwasher yun eh. Tide ata gamit niya. Si Rosani naman, sana tama pagka-pronounce ko. Rosani. Grabe, meron talaga pala mga ganyan nag-exist. Alam ko dito sa Italy, ang Pope lang ang ini-embalm, kaya dito may aircon ang ataol. Nakasaksak kuryente at 3 to 5 days lang ang burol, di naglalagpas. I think nire-reference ni Rosani dito yung embalming process sa mga madre na nakwento ni Casey. Pati ako actually nagulat sa kwento niya. Magandang siguro malaman yung death rituals in the Vatican or in the Roman Catholic faith. Si BCV naman, ito ang question. Enjoyed the insights from the episode pero natakot ako. Parang ayoko na pumunta sa mga wake. Ano ang theory nyo bakit sumasama ang spirit? Hi, BCV. You said the magic word. Ano ang theory nyo? Bakit sumasama ang spirit? Since ako lang sasagot sa'yo dito, i-share ko lang sa'yo ang theory ko. Personally, I think some spirits, especially those who have recently passed, they return part of their personality in this life, especially if kakapas lang nila. And I think, yun ang mga reason kung bakit sumasama sila sa ibang tao. It could be their curiosity, na parang, uy, spirito na ako. Sino to? Uy, kamusta na kaya buhay nito? Parang ganun. Nakita nila sa wake, curious sila kung kamusta na yung taong yun. Parang silent observer sila. Or could be na na-attract sila sa energy ng tao. Nakikita nila in the spiritual world. Diba? So, sasama sila doon baka mayroong beneficial effects to their spirit yung energy ng tao. Or could be rin na nakikita or naririnig sila ng taong yun. May parang psychic senses pala itong taong to and pwedeng makarelay ng messages nila kung meron man. So yung tatlong yun ang theory ko, specific sa mga spirit na sumasama galing sa wake. Kasi minsan sumasama kahit hindi naman sa binisita mo, kahit napadaan ka lang doon kung may ibang spirit doon gumagala, pwedeng sumama sa'yo. Napaisip lang ako nito kasi nanggaling rin ako sa wake recently and syempre, ayun, nagbagbag muna ako. I'm sure there are more possible reasons na hindi ko lang naisip. Syempre, hindi ko nakikita at na-experience ng mga multo di ba, sa spiritual world. Baka may iba silang reasons for following. So, if iba dyan merong insight tungkol sa pagsusunod or
May iba kayo nalalaman kung bakit sumusunod ang spirits? Mag-chime in lang kayo. Si Gangbell naman, sabi niya, oh my, ang creepy ng craving sa dinuguan after niya mag-embalm. Oo nga. Nasabi ko rin yan kay Casey. Sabi ko, kanya-kanyang trip naman talaga. So baka may kakaibang craving si Casey para magawa niya yung trabaho niya. Diba? Or, baka nga, alam mo na. Peace tayo, Casey. Okay. Si Aliana naman ang comment, it's currently 2:49 a.m. Every day I listen to your podcast around this time habang nagko-crochet. Okay naman. Pero this time I stopped at 42:27. Nakakaloka, hindi ko carry. I'll be back pag maliwanag na. Hi, Aliana. Marami nga talaga nakikinig habang may araw pa. So baka nga try mo makinig habang maliwanag pa. Pero thank you. Thank you for listening. Si Elvira may kakaibang request. The guest is so knowledgeable and such a professional. Gusto ko yung soft embalming approach that he mentioned. Kung pwede lang, i-advance kontrata siya for any future needs. Elvira, ano ba yan? Parang kasal lang no? Nagpapa-advance booking ka na. Send natin kay Casey, pero ay duda ko na papayag siya sa advance booking. Kakaiba to si Elvira. Si Lalay naman sabi, amazing, pwede siyang Netflix series. Hi Lala, sige, pwede natin gawin yan. Netflix, message yun lang ako. O message yun si Casey, kwento niya yan eh. So yun na muna tayo for that episode. Maraming comment doon, so namili lang ako ng pabasahin natin. Pero thank you sa lahat na nag-comment. Siyempre, before we end, hindi tayo makakalimot magpasalamat sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Many thanks to Christine, Z, Rona, JT, JD, Oy Osiena, K, B, Aryan, Justine, Fallen, Introvert, JM, Biker Mama, Janelle, Kim, Leia, Laura, Bea, and J3. Maraming salamat. If gusto mo support ng podcast sa ganitong paraan, pwede mo check ang link sa show notes. Pwede ka rin mag-share ng podcast na ito sa ibang tao and sabihin mo sa kanila, uy, mag-subscribe naman kayo. Pwede yun. Laking tulong na rin yun. Sharing is caring, sabi nga nila. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. I would like to thank the people who share their stories to the podcast. I would like to thank you, the listeners. And of course, I would like to thank the cosmic forces that guide us. Please stay safe. Okay, eto na tayo. And bago kayo mag-react, unahan ko na kayo. Mapupunta tayo sa realm ng Internet Science. Internet Science. medyo kakaibang theory ito. And narinig nyo naman na pinipilit ko. Pinipilit ko ito kay Dr. E. Sorry, Dr. E. Gusto ko rin mag-deep dive kasi about this theory. Anyway, so ito yung parang theory ko kay Dr. E. Pagkaalala ko, na-mention ko na ito dati sa ibang LL portion. Pero meron tinatawag na parallel universe theory. Sinasabi dito na may possibility na ang universe ay mayroong planets and galaxies na kaparehong-pareho sa sariling universe natin and may change na may infinite number of separate universes na nagfo-form, I guess, ng multiverse. So parallel siya, kasabay siya nung tumatakbo ng universe natin. So, if nanonood kayo ng ibang Marvel movies, gaya nung kay Doctor Strange, Multiverse of Madness, kay Spider-Man Into the Spider-Verse, medyo nadidiscuss na yung ideas na yan. And yung theories about it, which is meron talaga. Parallel universe theory. Search na rin. Anyway, kung napanood nyo rin recently, nirecommend ko yung palabas na Dark Matter. Bagong TV series yon. Kakatapos rin lang as of this recording, parang 2 or 3 weeks ago. Malaking part ng kwento doon yung multiverse. Siyempre, hindi ko siya spoil. Pero,
For me, mas grounded yung TV show na Dark Matter kasi walang superheroes and may possibility na, pwede nga mangyari to. Parang ganon. Na pwedeng may parallel universe existing all at the same time based on the decisions we make. Kukwento ko lang briefly kung ano yung parang premise ng Dark Matter na TV show. Na meron siyang kaparallel identity sa ibang parallel universe na super talino, tinuloy yung career in quantum physics, nakapag-create ng parang way to visit other parallel universe. And doon nakita niya yung buhay niya in this universe, mas nagustuhan niya. So ginawa niya, kinidnap niya, tapos anyway, parang gano'n. Ni-replace niya sarili niya. Anyway, so parang gano'n yung kwento ng Dark Matter. So mapunta tayo sa kwento ng jacket. Yung jacket ni Dr. E tsaka yung hiniram nga ni Marie. Nagulat siya bakit biglang nasa kanya na yung jacket. Considering, hindi naman sila nakita ni Marie nung pandemic para makuha niya yung jacket niya kung nasaan siya. So physically, ang pagka-interpret niya, physically nag-travel yung jacket galing kay Marie papunta sa kanila. Isa pa, meron pa siyang kwento na yung pasyente nag-i-insist na nagpa-treat sa clinic nila pero wala talaga siya sa records and never niya na-experience. Pero nagpipilit yung tao na dun siya nagpa-treat. Ito, theory. Again, theory ko na naman. Hindi kaya yung nangyari kay Dr. E is nakaka-shift siya ng parallel universe na may minute differences lang. Super liit lang na differences. Parang kumbaga Mandela effect in a way, pero si Dr. E lumilipat ng parallel universe. Naisip ko rin lang kasi talaga yan dahil sa parang portal na nakikita niya nung nagkasakit siya. And yung parang nasisilip niya yung mundo sa ibang side through that portal. Pero kailangan ko pa ng ebidensya. Mahina pa ang supporting data para sa theory ko. Baka ma-Terrence Howard ako nito. Pero yung jacket lang for me, parang in one parallel universe, hindi nabalik. In another parallel universe, nabalik. Pero yun nga, hindi ko natanong kay Marie, nandyan pa ba sa inyo yung jacket? Kung wala na yung jacket sa kanya, ay may way talagang pumunta kay Dr. E. Baka may kaibigan silang nagdala doon. I don't know. Pero ito na, last hit na. If napanood nyo yung Dark Matter, meron silang pinapasukan na parang malaking cube or box. At doon sila namimili sa mga infinite na pintuan kung saan universe sila papasok. At bago nila magawa yun, may tinitake silang serum, parang ma-visualize nila ang 5-dimensional space. Para pag nandun sila sa 5-dimensional space, parang nasa loob sila ng isang dark endless corridor. Ito yung actual words. Papasok ko to sa video version ng podcast. Ang sabi, it is a corridor infinitely long, with all these doors evenly spaced as far as the eye can see. And behind each one of these doors is a version of my life. So what if inapupuntahan ng mga taong napupunta sa endless corridor ay similar dun sa dinadescribe sa Dark Matter, na TV show? Anyway, panoorin nyo. At kung tutul ka sa mga sinabi at theory ko, i-message mo lang ako or comment mo lang yan. Open-minded naman ako. Open-minded rin naman si Hatman. Kapit tayo. Ox, sino muna? Internet Science!